Alam mo ba, ang Valentine's Day ay nagsimula sa isang Christian rebel. Kilalanin natin si Saint Valentine, isang pari noong 3rd century sa Rome. Ipinagbawal ni Emperor Claudius II Gothicus ang pagpapakasal ng mga sundalo. Ngunit si Valentine ay patago pa rin nagkakasal. Dahil doon, inaresto siya at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Kalaunan, ginawa feast day ng simbahan ang February 14 para parangalan siya. Paglipas ng panahon, naging tungkol ito sa love letters, tsokolate at bulaklak. Kaya ang Valentine's Day, nagsimula sa tapang at tunay na pag-ibig. Red flag ba yan o true love? Check natin sa Bible. Ang sabi sa first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 ay Love is patient. Love is kind. Hindi siya mayabang. Hindi siya seloso. Hindi rin main character energy lang lagi. Love is not pompous, it is not inflated. It is not quick-tempered. It is not rude. Hindi bastos, hindi selfish, at hindi madaling matrigger. It does not brood over injury. Hindi nagbibilang ng past mistake. Hindi chismis-loving, truth-loving. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, and endures all things. Ang tunay na love, kaya maghintay, kaya magtiwala kahit hindi perfect. So this Valentine's Day, huwag lang puro kilig, kundi magbasa rin ng Biblia tungkol sa tunay na pag-ibig.
Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Jomar A. Taroy, ang ating pong parochial vicar. Sino na
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y kaniyang tinipon sa hapag ng kaniyang salita at ng kaniyang katawan at dugo. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, bumaling tayo sa dakilang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na nagtuturo sa atin na magsakripisyo at pumanaw para sa minamahal. Sandali tayong tumahimik. Alalahanin natin ang mga pagkakataong tayo'y nagkulang sa pag-ibig, pumalya sa pagmamalasakit, at sa pagtulad natin sa Diyos na pagmahal. Hilingin natin sa Panginoon na tayo'y kaniyang kaawaan at patawarin. Panginoong Hesus, nilulunasan mo ang mga may karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinatatawad mo ang mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ibinibigay mo ang iyong sarili upang hilumin at palakasin kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sama ng Espiritu, sama natin ang Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sinasabi ni Sirach na binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili ng mabuti o masama, ng tama at mali. Ang tumatalima sa kanya ay kanyang pinagpapala. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo masusunod mo ang utos ng Panginoon, ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng aliman sa dalawa, buhay o kamatayan.
Ang iyong mapili ang siyam mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos sa
sikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ang buong lugod. Mamalat ang sumusunod sa utos ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ipinahihiwatig ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang mga dakilang bagay na inilalaan ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinararangal namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito, ang mga tagapamahala sa ngayon ay nakatakdang malipon. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos sa nalihim na tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala ng kapanahunang ito'y walang nakauunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito,
Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kasulatan at ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapas sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kaniya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdalaban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kaniya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong una iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mga mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong una iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupadin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kaniyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Pakilingon po ang katabi, pakingitian at pakibati po sila. Good afternoon, happy Sunday. Batiin din po, happy Valentine's Day. Masaya ba ang iyong puso?
Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Huling linggo bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa huling linggong ito, bago ang Kwaresma, mga minamahal na kapatid, dinadala ho tayo ng ating mga pagbasa sa kahalagahan ng mga batas. Ang mga batas o ang utos ng Diyos ay ipinagkaloob upang tayo ay mas lumalim pa sa pagmamahal. Ang mga batas ay hindi ipinagkaloob upang tayo'y pagbawalan. Ang mga batas ay naririyan upang tayo'y magabayan sa tamang pamumuhay at upang tayo'y lumalim pa sa pagmamahal. Kaya nga ipinapaalala ni Jesus, ang lahat ng mga kautusan, all the commandments are invitations to love. Yung mga utos po ng Diyos, hinuhubog tayo para tayo maging mapagmahal. Kaya nga mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, meron tayong batayan kapag tayo'y magpapasya, kapag tayo'y pipili sa lahat ng pagkilos na gagawin natin, sa ating pagsasalita. Iisa lamang po ang batayang tanong. At ano iyon? Ang tanong ay ito, ano ang mungkahi ng pag-ibig? What is the most loving thing to do? Bago ka magbitaw ng salita, bago ka tumugon at kumilos, tanungin mo muna, ano ba ang mungkahi ng pag-ibig? Is this the most loving thing to do? You ask yourself. Sapagkat kung hindi iyan kilos ng pagmamahal, wag mo nang ituloy pa, sapagkat tiyak, pagsisisihan mo lang. What is the most loving thing to do? Kaya nga ho sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Sirach, ang isang katotohanan, oo, may mga batas. Ngunit binibigyan tayo ng kalayaan. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan. Ikaw tao ang mamimili. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Sabi sa unang pagbasa, naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang maibigan mo. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. At sabi ni Propeta Sirach, ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Sa Ebanghelyo, mas pinalalim pa ni Jesus ang pag-unawa sa mga utos at batas. Ang sabi ni Jesus, narinig ninyo noong una, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon. Narinig ninyo noong una, pero ngayon, sinasabi ko sa inyo. Mga minamahal na kapatid, hindi lang pala sapat na huwag tayong pumatay. Kapag nagalit ka at nagkimkim ka ng puot at sama ng loob sa iyong kapwa, nagsisimula ang pagpatay sa puso. Sinasabi ni Jesus, hindi lang pala sapat na huwag kang makiapid, huwag kang mangulunya. Kapag tiningnan mo ang kapwa mo nang may pagnanasa, doon pa lamang nagsisimula na ang pagkasira, ang pagkakasala. Kaya malinaw mga minamahal na kapatid, na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pag-iwas sa mga bawal. Hindi sapat na umiwas ka lamang sa masama, dapat din piliin mo na maging mabuti. Dapat piliin mo na maging mas mapagmahal. Ang nais na Jesus, mga minamahal na kapatid, ay hindi lamang mabuting asal, kundi malinis na kalooban. Hindi lamang tamang kilos, kundi tamang intensyon. Kaya tama si San Pablo sa ikalawang pagbasa, na ang karunungan daw ng Diyos ay hindi mababaw. Ito'y karunungang hindi kayang abutin ng simpleng pag-iisip. Karunungang nahahayag sa mga pusong bukas sa kanyang espiritu. Mga minamahal na kapatid, yung mga batas,
mga utos ng Diyos, ay hindi para itali tayo, kundi para akayin tayo. Ang utos ng Diyos ay hindi pabigat, kundi ito'y paanyaya na mas lumalim tayo sa pagmamahal, paanyaya sa mas mataas na antas ng pag-ibig. Alam po ninyo, nakalulungkot lang na madalas, sa maraming pagkakataon, sa kagustuhan natin na mapasaya ang lahat, ayaw natin nang meron tayong kasira, ayaw natin nang may nagagalit sa atin, na meron tayong kaaway. Isinusuko natin yung mga prinsipyo natin. Isinasantabi natin yung ating mga pinahahalagahan. In our desire to please everyone, we betray our values. We betray our faith. We betray our principles. And worse, we betray the Lord. Mga minamahal kong kapatid, anak tayo ng Diyos. At ang batayan natin ay hindi ho yung pagsang-ayon ng tao. Ang batayan natin ay ang pagsang-ayon ng Diyos. Hindi ho mahalaga yung palakpak ng mga tao. Ang mahalaga ay ang matimyas ng ngiti sa atin ng Diyos, sapagkat pinipili natin ang tama at mabuti. At dahil pinipili natin ang tama at mabuti, mas lumalalim ang ating pagmamahal. Mga minamahal kong kapatid, bago ho tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma, inaanayahan tayong suriin ang ating mga puso. Hindi ho sapat na sabihin, wala naman akong pinatay. Tanungin natin, may kinikimkim ba akong galit at sama ng loob sa puso ko? Hindi rin sapat na sabihin, hindi naman ako gumagawa ng masama. Tanungin natin, malinis ba ang ating mga hangarin? At ano na ba yung mga mabubuting mga bagay na nagawa natin sa ating kapwa? Hindi ho sapat na sumusunod lamang tayo sa letra ng batas. Ang hinihingi ni Jesus, ang pagsunod na nagmumulat, nagbubukal sa ikabuturan ng ating mga puso. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung ang pagsunod ninyo sa mga kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Papasok ko tayo sa mga panahon kung saan pagtiigtingin natin ang ating pananalangin, pagninilay, pag-aalay, pagsasakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Yung mga gagawin natin sa panahon ng Kwaresma, mga minamahal na kapatid, nawa ay hindi lamang maging panlabas. Sana yung mga gagawin nating pagsasakripisyo, pagninilay at pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay, ito'y magdala sa atin sa paglalim natin sa pagmamahal. Sana wag tayong matulad sa mga eskriba at sa mga pariseyo. Paano ba sila sumunod sa batas? Panlabas. Pakitang tao lamang. Kaya dito natin makikita, mahalaga ang panloob at hindi ang panlabas. Ang tunay na pagsunod, hindi sapilitan. Ito'y kusang loob. Mga minamahal na kapatid, may mga utos, may mga batas. Pero dahil minamahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng kalayaan. At sa kalayaang ito, araw-araw tayong pumipili. Buhay o kamatayan, pag-ibig o galit, liwanag o dilim. Sabi ni Sirach, ang iyong mapili, ang siya mong tutunguhan. Mga minamahal kong kapatid, sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, natuto tayong magmahal. At sa pag-ibig na iyan, ang Diyos mismo ang ating sinasalamin. Siya ang ating pinararangalan. Titindig ang lahat at sama-sama nating ipahahayag ang ating isang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa Kanyang kalooban. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong Espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang sinisikap naming unawain at maisabuhay tungo sa kaganapan ng misteryo ng kahariang iyong ipinahayag sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang tinapay na nagmula sa
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Hesukristo. Kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Para
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, sila na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Buong pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming marami, paulit-ulit, sinasadyang mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po ang lahat na nag-alay sa misang ito, kasama po sina Mr. and Mrs. Danilo and Rodelia Vicente and family. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa dilim, ikaw ang talang sumisilang, na nagbibigay sigla sa buhay. Sa lubos, ikaw ang panggulang, pahinga ang walang Inaanayahan ko po yung lahat ng mga mag-asawa na pumunta po dito sa harapan para po sa pagkasariwa ng pag-iisang dibdib. Sige po, lapit po yung mga mag-asawa na nagsimba po ngayong oras na ito. Siguraduhin po ninyong asawa ninyo yung kasama ninyo. Bawal makiapid. Mga kapatid, naririto kayo bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na sa inyo'y nagkaloob ng biyaya ng pag-iisang dibdib. Sa inyong pamumuhay bilang mag-asawa, naranasan ninyo ang pag-ibig, malasakit at pagkupkop, ang kaniyang paggabay at patuloy na pagtuwang, lalo na sa mga sandali ng hirap at pagsubok, sa panahon ng karamdaman at ng mga masaganang kapalaran. Ngayon, inihiling ko na magharap kayo sa isa't isa. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad. Tingnan sa mata ang kabiyak. Tingnan sa mata, para nandidiri na kayo. Sige, tingin sa mata. Tingin sa mata. Sabihin ang pangalan ng kabiyak. Sa harapan ng Diyos at ng kaniyang sambayanan,
Sinasariwa ko ang aking pangako noong tinanggap kitang maging aking asawa. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang sinariwang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga mister, harap kay misis. Harap kay misis. Halikan. Palakpakan po natin sila. Sige po, wala akong ipapakain sa inyo. Bumalik na kayo. Umupo kayo sumandali para sa mga ilang mahalagang paalaala. Dahil po tayo ay papasok na sa panahon ng Kwaresma, inuulit lamang po namin yung mga nabasbasang mga lumang palaspas noong nakaraang taon ay pwede po niyong dalhin dito po sa ating parokya hanggang Lunes. No? Pwede niyo pong iwan dito sa loob ng simbahan o kaya doon sa may table na may mga nagbabantay o kaya ibigay niyo po sa ating mga gwardya. Yun po ang gagamitin natin sa Miyerkules ng Abo. Sa darating pong Martes din ay ang pagsusunog ng mga lumang palaspas. Meron po tayong misa sa gabi at matapos ang misa sa gabi, isasagawa po natin ang pagsasaabo doon po sa mga lumang palaspas. Ang rito po ay gaganapin po natin doon po sa bukana ng ating simbahan. May misa po muna ng 6:00 at isusunod po natin yung rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas at ang pamamaalam sa Alleluia. Gayon din po, inaanayahan po ang lahat sa mga misa po natin sa Miyerkules ng Abo. 6:00 ng umaga, 7:30 ng umaga, 4:00 po ng hapon, 5:00, kalahati ng hapon, at 7:00 ng gabi. Sa Felix Chapel po, meron po silang misa sa ganap na 5:00 ng hapon. Samantalang sa Municipal Hall, may misa po ng 12 noon. Gayon din po, inaanayahan ng lahat, pakilagay po sa inyo mga kalendaryo, March 6. Kailan? Araw po yun ng Biyernes, para po sa ating Parish Lenten Recollection. March 6, araw po ng Biyernes, Parish Lenten Recollection. Yun po ay sa ganap na 7:00 ng gabi, matapos po yung misa natin ng 6 p.m. Ang magbibigay po sa atin ng pagninilay ay ang Vicar General ng Archdiocese of Manila, si Father Reginald Malikdem. Kapansin-pansin po kahit sa ang parokya pumunta na kapag may mga recollection, kapag mayroong mga Advent, Lenten recollection, ang dumadalo lamang po karaniwan ay mga church workers. Pero yun po ay para sa lahat. Ang ating pong Lenten recollection ay para sa lahat. Kaya sana po maglaan tayo ng panahon sa March 6, araw ng Biyernes, sa ganap na 7:00 ng gabi. Sama-sama po tayong magnilay at magpalalim pa ng ating pananampalataya. Patuloy po ang paanyaya ng St. John Paul II Minor Seminary at yung ating College Seminary. Sa mga interesado po, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Susan o sa sino mang kasapi ng Vocation Ministry. Gayon din po, pwede po kayong
bumisita sa Facebook page ng St. John Paul II Minor Seminary at ng College Seminary. Doon po sa mga nais pumasok sa buhay pagpapari. Ang mga kabataan po natin ay nasa labas. Sa mga nais po magpa-picture, doon po sa mga mag-asawang naririto kanina, pwede po kayo magpa-picture sa kanila. Yung mga picture po doon ay ipopost sa Facebook page ng ating parokya. Pwede po din yung makuha doon, yung mga picture. Okay po? Wala akong kausap. Okay po? Hindi tayo uwi. Okay ba? Okay pala eh. Maraming salamat po at nawa patuloy tayong makiisa sa mga gawain ng ating parokya, lalo nang papalapit ang panahon ng Kwaresma. Tatayo ang lahat para sa pagbabasbas. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayong nagmamahal. Salamat sa Diyos.